Okay, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth at maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta po nyo sa ating channel. This is Coach Jarrett at welcome po sa Coach Jarrett Live. Welcome po dito sa Coach Jarrett Live mga kababayan at ano pa ba? Please don't forget to subscribe dito po sa ating channel. At meron din po tayong Facebook page, Pinasabat Newsroom, and ating tawag dito pabaying siya group, Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros. So yun, alright, game, tuloy-tuloy na tayo guys. Ito pong babalikan ho natin yung nangyari sa Tacloban dahil may update. Dahil munti ka na magkaroon ng repeat, munti ka na magkaroon ng ng part 2 yung naganap sa Tacloban. Buti na lang naagapan mga kababayan. At it's thankfully because of the report of Senator Bam Aquino, kasi nagkataon nasa Tacloban siya at meron siya nakakuhang report tungkol dyan sa nangyari na yan, or tungkol dun sa threat na copycat. May copycat tawag dito, copycat perpetrator sa Tacloban. Gustong gayahin yung nangyari dun sa sa shootout, sa shooting pala. But anyway, bata rin 14 years old, babae this time, babae. Nako, magdedebate na naman tayo lahat dito. But eto, okay, sige, pag-usapan muna natin to. Si PB, kanina natanong din dyan sa question na yan si Yusek Claire Castro tungkol dyan sa ano daw ba ang pananaw ng Pangulo sa mga nangyari na yan sa Tacloban. Ito po ang sinagot ni Yusek Claire. Ayan, PBBM is heartbroken over the Tacloban shooting. Malacanang said President Bongbong Marcos feels broken-hearted and sees the shooting incident in Tacloban as unacceptable. The palace said this incident shouldn't be taken lightly. Tama lang naman yun. That is the appropriate response. Game. The Interior Department says that it has foiled another potential school attack planned by a 14-year-old student in Tolosa, Leyte, to which some may describe as a copycat crime following the Tacloban school shooting. And then, as yesterday, nagkaroon din ng isang insidente ng pananaksak sa San Carlos City involving a grade 9 and grade 10 student. So how concerned is President Bongbong Marcos with this, with what appears to be a series of school violence being recorded? Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan at hindi po siguro nararapat na isantabi o hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng ibang mga gaming apps na marahas. So, dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan. Ayun. So, nga daw, heartbroken daw si PBBM dyan sa mga nangyari na yan. Sir Felipe Tablak, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Okay. Ngayon, dahil nga nagkaroon ng, buti na lang na na bisto yung copycat, no?
Usually, nangyayari talaga yan eh, yung mga copycat criminals. Para mapansin din sila. Mm. So, ito yung report tungkol dun sa copycat criminal. Ay, ba't walang sound? Ulit. To my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang at 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong magwaray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. In response to the threat, validation, and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student 14 named years old. Jasmine Golong. 14 years old, grade 10 student at Tolosa National High School. The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Her identity was confirmed through social media analysis and information from concerned individuals. However, the accounts and individual posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused. Ang akala ba nito mga batang ito eh porke dinilit nila ay mawawala yan sa server ng Facebook? Nakalutang lang yan sa server ng Facebook. Nandyan lang yan. Pag may court order o merong hiling galing sa ating gobyerno, napakadaling i-retrieve niyan. Alam nyo mga kababayan, pag sinabi ho nila na anything you upload on social media lives forever, totoo ho yun. It lives forever. Kahit pa i-delete nyo yan, hindi yan nawawala sa server ng Facebook. Hindi yan nawawala sa server ng social media. Nandyan lang yan. Pati mga messages natin, lahat yan nandyan, nakatago, naka-archive. Isang request lang yan sa Facebook. Lalabas nila yan. So, kahit pa mag-delete, and this is also a fair warning to everyone, sa atin pong lahat, na kapag kayo ay nagpo-post, click responsibly, yun nga sinasabi, di ba? Think before you click, kasi kahit anong i-upload nyo dyan, it will live forever. Nandyan na yan. Hindi mo na mabubura yan. Kaya pag-isipan nyo lahat ng i-upload nyo. Kasi kapag meron ho kayo na i-upload na posible kayo magkaroon ng criminal liability o ay kasisira ng buhay nyo, it is what it is. Ganun talaga. Mariretrieve yan. Refused to provide information about the incident. So again,
There was no incident. Pero sinabi niya, nag-post na siya na may mangyayari. Nung nalaman namin, inaktuhan kagad namin. Okay? There are several motives behind this. Namely, the incident arose from, this is according to the investigation. The incident arose from Jasmine's personal and family issues. Following engagement with their family and along with investigation results, the threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found, and neither Jasmine nor her family had access to firearms. It is possible that she was influenced by a recent shooting Papansin at lang. San Jose National High School. Okay, why is Nag-prank. this important? Prank Ito gone wrong. po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens natin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gaano ka-importante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kagad ang first responders. Ito, upon knowledge of a possible threat, pinuntahan kagad ng CIDG ang nag-post at inimbestigahan. It could have been benign, pero pwede maging marahas. But any information, and I repeat, kung may nalalaman po kayo na nagpaplano o merong kausap na gustong gawing kaharasan sa mga eskwelahan o kapwa, pakikatawag kagad sa 911 and we will respond accordingly. Okay, that is the first. Number 2, with regards to the Tolosa incident, everything has been reported. Sabi ni Limuel, salamat din sa super chat. Agree ka ba na nilabas yung identity, hindi kaya mag-result yan sa further bullying? Actually, nagulat nga ako, sinabi nila yung pangalan eh. Pero hindi ko na hinanap. Kasi syempre, di ba? Kawawa naman yung bata. Pero kasi, personally ako, hindi ako papayag. Huwag niyo ilabas yung pangalan ng anak ko. Personally. Pero baka si DILG found it important for whatever reason. Pero kung meron man silang liability dyan, kuha sila abogado. Kuha yung abogado kung feeling nila na merong may naging epekto sa anak nila yon. Kuha sila abogado. Pero ako tatanungin, kung kanina nga narinig ako nung narinig ko, nagulat ako na sinabi yung pangalan. So, pero ako personally hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Baka nag-consent na yung parents. Pwede. Sana. Play na uli natin. Sana. But I have noticed a few infirmities of the law which I will recommend to Congress to revise. Saan ba yung ano natin? Yung report. Yung batas talaga na ano. There are millions of gun owners in the Philippines. Million po yan. I don't have the exact number. Okay. Okay, ang registered firearms natin. Pero ang culpability ng may-ari ay napakababa. Sa nangyari doon sa Tacloban, na kinuha ang baril, kung private owner, ang case niya is only civil, walang criminal. Vicarious liability. Ako po ay naniniwala na sa lahat na may-ari ng baril,
may kaakibang responsibilidad kung paano alagaan to. Dapat to ay naka-safe, dapat to ay under lock and key, at dapat to 100% of the time ang responsible ay yung gun owner. Maraming advocates ng people for the responsibility. Okay. As a gun owner, myself. Kung ano man yung sinabi ni Sec. Remulla, ginagawa ko na siya. So hindi ko siya issue. Pero as a gun owner myself, kung halimbawa ganito, explain ko lang kung bakit civil lang ang bakit civil ang liability ng isang magulang or isang guardian na gun owner kapag ang bata ay pinaglaruan yung baril tapos nakadisgrasya ng iba. Kasi mga babayan, ang criminal liability po kasi is personal. Ibig sabihin, okay, ang sources po ng criminal liability is the intent, the act, at saka yung freedom. Freedom to choose whether you'll commit the crime or not. So, una, pinagplanuhan mo. Meron kang intensyon na gawin. Number 1. Pangalawa, meron kang ginawang krimen na alinsunod dun sa intensyon mo. Pangatlo, hindi ka pinilit, hindi ka binuyo, hindi ka binigyan ng pabuya para gawin yung krimen na yun. So, yun ang sources ng criminal liability. Ngayon, mga babayan, kapag kasi gun owner ka, halimbawa ako in my case, gamitin ko na yung sarili ko as an example. Meron akong firearm dito sa bahay. Let's say, lock and key, naka-safe. I did my diligence or I did my responsibility. To make sure na yung mga anak ko walang access sa aking firearms. Pero pinilit talaga. Pinilit. Pinilit. Nakuha. Sinira yung lock ng kwarto namin, tapos nakakuha ng whatever kung paano niya nakuha yung combination ng safe namin, nakuha niya yung firearm ko. Ginamit niya. Wala akong intensyon. Wala akong act. Wala rin akong, syempre, dahil ang pinili ko ay maging responsable. Di ba? Wala akong intensyong manakit, wala akong intensyong pumatay, wala akong act ng pananakit at pagpatay, at pinili ko, freedom ko, pinili ko na i-secure yung aking handgun. Nakuha pa rin niya. Let's say nakuha ng bunso ko, yung bunso ko yung makulit Nakuha niya. Paano ako magiging criminally liable sa ginawa ng bunso ko? Wala nga nung mga wala nung sources of criminal liability. Yun. Yung eto. Kapag reckless imprudence, ibig sabihin hindi ka nag-ingat. Yun Kapag reckless imprudence, hindi ka nag-ingat. Yun. That's a different case altogether. So, halimbawa, iniwanan mo yung baril mo dyan, pakalat-kalat, kinuha ng anak mo, dinala kung saan-saan, nakabaril siya ng ibang tao. Yun. That's a different question. Pero even in that regard, dahil nga criminal liability is personal, hindi pa rin ako magiging liable criminally kasi ang nagpaputok ng baril ay yung bata, hindi ako. So, kahit pinabayaan ko siya dyan, pakalat-kalat, meron lang akong dahil ko sinasabi, vicarious liability. Dahil obligasyon ko na bantayan yung anak ko, hindi ko siya nabantayan at may ginawa siyang mali, doon ako liable. Hindi doon sa paggamit niya ng baril ko para manakit ng ibang tao. Kaya civil lang. So, yun yung dahilan doon. Yun yung dahilan. Hindi ko sinasabing tama yun Hindi ko sinasabing tama. Hindi ko sinasabing mali. Ang pinapaliwanag ko lang kung bakit hindi siya magiging akma. Or kung bakit ang hirap i-implement or bakit ang hirap parusahan ng magulang or ng guardian na nagpabaya sa kanyang firearms
at ginamit ng bata para makasakit ng iba. So, yun lang yun. Yun lang yun. So, hindi ko sinasabing tama yun, hindi ko sinasabing mali. I'm not excusing the behavior. I'm just saying, it is what it is. Oo. Ito exactly yun. Article 218280. Vicarious liability. Ito nga yun. Ito yun. Yan. So, ang pwede lang ano dyan, kaya ano lang siya, kaya ang kaso lang dyan is civil case. Yun lang yun. Kaya pinapaliwanag ko lang din yung sinasabi ni John B. Cremulya na bakit hindi nakakasuhan ng criminal. It's because of that. It's because of that. So, hindi ko alam kung ano yung susulong nilang batas dyan. Baka pahigpitin nila yung Juvenile Delinquency Act, Juvenile Justice Act. I don't know. Tingnan natin. Responsible ownership of guns. Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse, tas nakasagasa na isa, may civil liability ang may-ari ng kotse. Baril to. No, kasi intent talaga ng baril manakit. Ginamit ng Totoo naman yun. Totoo naman yun. Dito, agree ako kay John Wick. Ay, kay John Wick. Agree ako kay John Wick. Kasi, ang pagkakaiba kasi ng sasakyan sa baril, ang sasakyan kasi, kapag hiniram ng anak mo at nakasagasa siya, hindi naman yun ginawa para makasagasa. Ginawa yun para to transport one person from one place to another. Ang baril kasi, ginawa yan para with the purpose of hurting people. Yun talaga ang purpose niyan eh. yun talaga ang purpose nun eh. Yun talaga ang purpose ng baril. Manakit ng iba. Whether it is for self-defense or whether it is for whatever. For noble reasons or criminal reasons. Yun talaga ang purpose ng baril. So, how we're going to craft that law, I don't know. Merong pinanukala today na pagbawalan na rin daw yung mga bata sa firing range. Doon hindi ako agree. Doon na nga lang sila makagamit ng safe eh. Tatanggalin nyo pa. Di ba? Tapos yung mga kasi mga kakampi ng NPA yung nagsabi eh. Tapos yung mga bata, dadalhin nyo sa bundok para turuan yung maging NPA. Di ba parang what the hell? O parang wala silang moral ascendancy para sabihin yun. Anyway, tuloy natin. In case 1, the firearm used was a service pistol of a police officer. That ang charge lang ay malversation. Walang criminal liability ayon sa batas. Pero para sa akin, dapat meron. Kung ikaw ay matapang, kung ikaw ay gusto, hindi matapang, kung ikaw ay may hilig sa baril, o ikaw ay may service firearm, dapat itago yan. Dapat responsable walang ka. nakahawak na iba. In the other case, security guard. Nakalagay rin doon yung baril. Yung dalawang bata, 2 araw nilang pinano to at alam nila kung saan kukuha ng baril. What's the difference between homicide and murder? Intent. Criminal intent. Ang murder is pinagplanuhan mo talagang gawin yung pagpatay. So, criminal intent. So, nandiyan yung mga iba-ibang elements ng committed in the dark, ganyan. Oo. Merong treachery, ayan, yan. May mga ganyang elemento ang murder. Sa homicide, there's no intent to kill, but it happened anyway. Parang halimbawa, nagsuntukan kayo, may nakaaway kayo sa kalsada, nagsuntukan kayo, pagsuntok mo, tumumba siya, nauntog yung ulo niya sa gutter, namatay. Ayun, homicide yun. Pero nangyari yung pagpatay, pero wala kang intensyon na pumatay. So, yun yung pagkakaiba niya. Kapag may intensyon ka, o di yun ang murder. Oo. I recommend to Congress that
they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning Ay, hindi. firearms. Sorry. And to put a criminal Kung IRR lang, kung implementing rules and regulations lang, PNP lang yan. Pwede na sa level ng PNP yan, kaya ng DILG yan. Kung IRR lang. Oo, pero kailangan baguhin muna yung batas para para mabago yung IRR. So, kasi kung IRR lang, baka pwede naman ng higpitan na lang ng FEO, 'di ba? Pero kailangan siguro magkaroon ng hiwalay na batas on responsible gun ownership. Yun na lang siguro. Gumawa na lang ng hiwalay na batas para sa or i-amend whatever the law is regarding regulating the use of firearms. Amyendahan na lang yun. Tapos isama yun dun. aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong to. Kasi bata, di Kailangan mo may criminal makasuhan. liability yung mga taong ito. Kailangan lahat na may-ari ng baril, lahat na merong lisensyang humawak ng baril ay responsable sa kanilang pag-handle ng kanilang mga kagamitan. Ito ay maraming pwedeng malubhang mangyayari. Now, having said that, I believe also that games espousing violence like gore box should be permanently banned from the Philippines. Napakaraming games yan, espousing violence. Napakaraming games yan, espousing violence. Libo-libo ang tatanggalin mo. Lahat ng video games may violence. Totoo lang. Have you seen God of War recently? Ay, nako. No, I disagree. Alam niyo mga kabayan, I've been playing video games since I was, 4, 5 years old? Oo, Atari pa noon. Atari, Game & Watch, tapos Tetris. 'Di ba? Hanggang sa naabutan ko na si Family Computer, tapos nagka-SNES, tapos nagka-Sega, nagkaroon ng Dreamcast, nagkaroon ng Sega Saturn, nagkaroon ng PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Nadaanan ko na lahat 'yan. Pero never pa ako nagkaroon ng urge na mamaril ng ibang tao. Simula 5 years old, now I am whatever age I am today. Never pa akong nagkaroon ng urge na dahil na-impluwensyahan ako ng violent video games, magiging violent na rin ako sa iba. It's not the issue. Hindi ho yun ang issue. Video games is not an issue. The issue is, mga kababayan, this is my honest opinion, yung mundong ginagalawa natin today, sa mundo ngayon, ay hindi na binibigyan ng halaga ang buhay ng tao. Period. Di ba? Hindi na binibigyan ng halaga ang dignidad ng tao. Period. Mag-TikTok ka lang eh. Ilan na yung kumakaldag dyan babae eh. Ilan na yung kumakaldag dyan na kung sino-sino eh. TikTok yun ha. Diba? Dito lang eh. Dito lang sa mga comments ng minsan dito sa Facebook ko, magko-comment. Mamatay ka na bukas, ganyan-ganyan. What the hell? Di ba?
alam niyo mga kababayan, I think there is sa panahon natin ngayon and this is really off topic. Sobrang baba na ng sobrang baba ng pagtingin natin sa dignidad ng isang tao. Mababa ang tingin natin sa dignidad natin sa sarili at saka dignidad ng ibang tao. Kaya may ganyan. And alam niyo mga kababayan, and I don't mean to be religious, pero kasi ang nagbibigay kaya ka lang nagkakaroon ng pananaw na may dignidad ang isang tao ay dahil kapag pag naturuan ka na ang taong yan ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Kaya meron siyang dignidad, meron siyang kalayaan, at meron siyang kabutihan. Yun eh. Kaya kasabi nila, if you remove God from schools, you're removing morality. So, pero hindi naman natin, syempre, merong separation of church and state. Hindi naman natin pwedeng ipilit ang simbahan sa loob ng public schools natin. So, at the very least, siguro, ibalik nyo yung values formation. Wala na kasing values formation eh. Ngayon kasi sa current education system natin, iniaasa yung values formation sa mga magulang. Eh, ang problema, paano pag wala yung mga magulang? Kahit man lang idea or theory or konsepto ng human rights, human dignity, di ba? Hindi ba kaya ituro yun ng paaralan? Dapat na ituturo yun dun. Tapos, makakakita pa sila sa environment nila, makikita nila yung presidente nila, mura ng mura. Makikita nila kung sino-sino minamanyak na babae. Makikita nila kung sino-sino pinagpapapatay. Buti nga nagkaroon tayo ng PBBM, at least nagkaroon tayo ng idea na, ay wait, ito pala dapat yung leader na sinusundan natin, yung maayos, yung merong masayang pamilya, kasal sa isang babae, maayos yung pagpapalaki sa mga anak, maayos yung pagpapatakbo sa bansa, di ba? Ang laking diferensya ni PBBM kay Digong talaga eh. Night and day. Totoo lang, night and day. Di ba? Umamin siya ng pumatay. Tama. Ito, pumatay daw siya. 16 years old siya. Si Digong. So, at the very least, of course, gun ownership, responsible gun ownership, nandyan yan. Pero it's only one half of the problem. I don't think it's even one half of the problem. I think it's, just a fraction of the problem. Nandyan pa yung values formation ng bata. So, social media. So, marami kang anggulong dapat tignan. And kaya ako sinasabi natin, mga babayan, hindi mo talaga pwedeng ibaba ang edad ng criminal liability. You'll be doing more injustice kaysa hustisya kapag ginawa mo yun. But anyway, well, it's really heartbreaking. Totoo lang. It's heartbreaking for anyone na mabalitaan yung nangyari sa Tacloban nung nakaraan. And I think ito yung observation ko dyan, and this is the honest to goodness observation that I have. I think everyone is trying their best to make sense of what happened. Lahat tayo pinipilit nating intindihin ano ba talaga, bakit umabot sa ganito. Ang problema, naghahanap tayo ng isang sagot. Wala akong isang sagot yan. Wala akong isang sagot yan. Nung una, ang inaantay natin na sagot, dapat ibaba ang age of criminal liability. Hindi, dapat parusahan din yung mga bata. Paano naging sagot yun? Di ba nga kahapon, napag-usapan natin, sabi ko, kung gusto nyo tratuhin ang bata na isang adult sa isang bagay, dapat tratuhin natin silang adult sa lahat ng bagay.
Di pwedeng isa lang. Pinagbigyan mo na sa isa eh. Bigay mo na lahat. Kaya rin nagbigay tayo ng example kahapon na, again, disclaimer, to test the idea, you have to take it to the most ridiculous of situations or context. Kung papayag kayo na makulong ang bata, eh dapat pumayag na rin kayo magpakasal ang bata. Kasi ginagawa sa adult ang pagpapakulong. Ginagawa rin sa adult ang pagpapakasal. I know it's a ridiculous comparison, but that's what the idea means eh. Yun yung ideya na gustong gawin ng iba. Kailangan parusahan sila as adults, dapat ikulong sila pang habang buhay. No, you do that to adults, not to kids. Hindi mo sasabihin yan sa batang nagsasabi na gusto ko pong ikasal sa best friend ko. Sasabihin mo sa ano ka, tanga ka ba? Matanda ka na? Ha? May utak ka na? Di ba? You don't do that. So you treat kids as kids. Tatuloy niyo silang bata. Regardless kung anong ginawa nila, karimari-marim ba yung ginawa nila? Yes, karimari-marim. Hindi ko naman sinasabing hindi. Ang sinasabi ko lang, bata pa rin sila. At baka kaya nagawa nila yan dahil bata sila. At hindi lang naiintindihan ang konsepto ng moralidad. At di pala moralidad, konsepto ng consequences. So, yun. Anyway, I don't think there is a simple solution to this. There's no one answer to this issue. So, kailangan ng reforma sa lahat. Sa lahat talaga.